Noong sagsagan po ng kampanya ng Unity Team, maaga pa kami, madaling araw pa kami kung saan-saan kami nag-aabang at kung saan-saan kami napupunta. Nandyan sa pagsusuporta namin sa ating PBBM at Inday Sara. Pero sa ngayon, parang ano ba nangyari sa ating lipunan? Ano ba nangyari sa ating bansa? Mahabagin langit. Kaya, ang laki talaga ng kakulangan sa pinagagawa nitong, ewan ko, sabi nila, bangag, hindi ko alam. Ayun, kaya sa ngayon po, talagang isa rin po ako sa sumusuporta na mag-withdraw po kami ng suporta sa kanya. Mula sa puso namin, talagang withdraw na talaga kami sa kanya. And then Sara po kami ngayon, talagang sa kanya kami nakatutok. Ikay! Sara, no to impeachment. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako si Dr. Rafael Baroso, former professor at lecturer sa University of the Philippines sa Los Baños. Ako rin ang founder ng Progressive Socialist Movement of the Philippines at isang general ng Filipino Guerrilla Forces. Kasama ko si Colonel Bukay, Metran. Bilang isang professor, ako po'y sumulat ng 3 libro na ngayon. At ito naman isang analysis, political analyst po ako ng J101.5 FM radio. Isang political analyst. At ako ho yung nag-umpisa ng mag-organic tayo school on the air sa Radyo Pilipinas. Okay, announcer ho ako ng Radyo Pilipinas dati. Retired na ho akong professor ng University of the Philippines. Writer po ako. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na marami hong hindi nakakagusto ng performance ni Ferdinand E. Marcos Sr. Okay. Sa libro ko ho, ang sinabi ko ho, ang kanyang accomplishment. Ang hindi nakakaalam, marami sa atin ang hindi nakakaalam, kahit na ho, si Joe Masison ng Communist Party of the Philippines, hindi nila sinasabi na si Ferdinand E. Marcos Sr. ay isang sosyalista. Okay, kami lang ho mga analyst, political analyst na nakakaintindi niyan. Bakit siya isang sosyalista? Hindi ho siya kapitalista, hindi ho siya komunista. Bakit siya sosyalista? Diba, during the time ni Ferdinand E. Marcos, kaya siya ay sosyalista, kaya mahal na mahal ko ho ang ama ni Apo Marcos. Ako'y isang Ilocano. Mahal na mahal ko ho siya. Gawa nung pinag-aralan ko yung accomplishment niya, ako'y naiiyak na lang. Kasi bakit? Hindi pinagpatuloy po yan ng mga sumunod na presidente. Sinabi nila, nirescue natin ang democracy sa Pilipinas, pinabagsak natin si Apo Marcos. Isa ho ako dyan sa mga nagmamarcha-marcha dyan. Noon ho ako nasa University of the Philippines po. Noong pinag-aralan ko po yan, na-analyze ko, na siya pala yung sosyalista. Being the founder and chairman ngayon ng Progressive Socialist of the Philippines Movement, ang layunin po namin is to eradicate poverty in the Philippines. Ang programa ho ni Ferdinand E. Marcos, kaya mahal na mahal ko po siya, kaya ako'y loyalista sa kanya, ay ang tuntunin din ng Progressive Socialist of the Philippines. Di ba kung inyong pag-aaralan po, di ba po PLDT, Meralco ay pag-aari ng Pilipinas, ng gobyerno? Di ba? Okay. Lahat ho ng power plants, di ba ho pag-aari ng Pilipinas yan? Pagka sinabi niyo pag-aari ng Pilipinas, sino may-ari dyan? Tayong mga Pilipino. Yeah. Di ba? Okay. Mga media. Okay? Di ba? Halos lahat yan pag-aari ng ating pamahalaan. Channel 4 po, okay, naging broadcaster dyan sa Radyo Pilipinas. Pag-aari po ng Pilipinas yan. Lahat ng irrigation system, lahat ng dam, yung Bataan na nuclear power plant na yan, tinayo yan para hindi mahal ang ating kuryente. Di ba? Yan ho ang accomplishment na hindi ho sinasabi ng media ngayon. Nung umupo po si Corazon Aquino
Anong ginawa nila dyan? Di ba pinenta nila yan lahat na yan sa kanilang mga aliado? O ngayon, nagre-reklamo kayo, mahal ang kuryente. Ha? O, pinagsasamantalahan ko yun ng PLDT, Smart, Globe, lahat na yan. Okay? Bakit? Hindi ho pag-aari ng Pilipinas yan eh. Okay, being a professor, sinasabihan ko sa iyo kung bakit, magaling ho. Bakit loyal kami kay Ferdinand D. Marcos? Bakit? Kasi maganda ho ang ginawa niya. Hindi ho sinasabi ng media yan. Sinulat ko sa libro ko yan. Ang daming nagalit sa akin, nakakapwa ko sa University of the Philippines. Yan po ang totoo. Di ba po? Maniniwala ba ho kayo? Okay. Damang-dama ho natin ngayon. Noong umupo si Cora Aquino, okay, tuwan-tuwa ho ako kasi bata pa po ako noon. Hanggang ngayon po. Ha? Bakit? Mahal pa rin ang ating kuryente. Di ba? Hindi na ho tataas yan. Di ba? Mabuti na lang merong isa sa kaalyado ni PRRT, si Marcoleta na ipaglalaban na ibaba. Ha? Ibaba ang presyo ng kuryente. Kaalyado ho ng ating mahal na si President Rodrigo Roa Duterte. Ayan ho. Being isang sosyalista ho, noong kumandidato si PRRD, bakit ko siya binoto? Sabi niya siya ay isang sosyalista. Okay. Limited ho ang aking pag-lecture sa inyo. Biyang isang lecturer, pinag-aralan ko ho ang lahat ng nagawa. Sinulat ko sa libro yan. Sana mabasa niyo ho yung librong sinulat ko. Dr. Rafael S. Barroso. Ano po? Sinulat ko ho yan. Kung anong nangyari during the presidency ni Corazon Aquino hanggang ho doon sa anak niyang Noynoy Aquino. Mababasa niyo sa libro ko yan. Walang nangyari mabuti po dyan. Hindi ho yumaman ang Pilipinas. Lumubog pa lalo. Dumami pa ang poverty. Okay, ano ba ang measure natin? Hindi percentage ng poverty sa Pilipinas. Di ba? Okay, kaya ang sosyalista, ang gusto ng mga sosyalista to eradicate poverty, iba't iba ho yan, mahabang lecture ho yan. Kung paano natin gagawin yan? Isa na dyan ay pababain ng kuryente. Okay, ngayon, noong tumatakbo si President Rodrigo Roa Duterte, alam niyo po, ang unang trabaho ko ho, bilang isang agriculturist from University of the Philippines, inassign ho ako sa Mindanao. During that time, ako ho yung nagmo-monitor ng development ng banana plantation dyan sa Mindanao na yan. Ang sabi sa akin, umuwi ka before sundown. Bakit? Mamamatay ka ho dyan. Talamak ang criminality sa Davao City. Ako'y nagpunta po, nag-PhD ho ako, nag-doctorate ho ako sa abroad. Pagbalik ko rito, nagpunta ako sa Davao. Ang sabi ko doon sa kaibigan ko, dito ako sa Dynasty Hotel, pwede ba sunduin mo ko, natatakot ako kasi gusto kong maglakad ng gabi. Ang sabi niya, oy, Rafael, tahimik na ngayon ang Davao City. Hindi na katulad dati na makikita mo kinabukasan mga bangkay na naanyo dyan, tad ng bala. Bakit nangyari yon? Kasi meron ng mayor dito. Sino yung mayor na yan? Si Rodrigo Duterte. Okay. From the wild west of Davao, nasaksihan ko yun. Pagbalik ko, si Rodrigo Roa Duterte na ho, ang mayor ng Davao City. Makakapaglakad ka ho dyan gabi-gabi. Makakapaglakad ka. Wala hong disturbo sa iyo. Di ba? Okay, sino mga taga Davao dito? Alright. So, pinoto ko. Alright? And then, natagpuan ko, ang sabi ni Duterte, I am a socialist. Isa hong interview yan sa radyo, sinasabi niya, I am a socialist. Okay? Gusto niya makapagbati sa mga komunista, pero tinraidor siya ng mga komunista. Kaya naging kaaway niya ulit. Okay. Pagkatapos po niyan, nung bumaba po siya, syempre naman, okay, inaasahan natin na si Inday Sara ang sanang tatakbo. Pero tumambal siya kay Bongbong. Sinuportahan pa rin po namin ng mga sosyalista yan. ProSoc Farmers Federation and ProSoc Consumer Federation all over the Philippines. Okay. At being a broadcaster na J101.5 FM, sa radyo, sinuportahan po namin yan.
Si Bongbong Sara. Okay. Pagkatapos niyan, nung nakaluklok na, si Ferdinand Marcos Jr., lahat ng kanyang sinasabi, bumaliktad na po. Eh di, anong gagawin natin? Eh di ba, baliktad na rin tayo, di ba? Baliktad. Nagising sa katotohanan. Okay, nagising tayo sa katotohanan. Di ba po? Nagising na. Okay, so bakit? Gusto po natin... May parang meaning na pagtatraidor yung bumaliktad. Yes, that's right. Nagising sa katotohanan. Okay, nagising na lang tayo sa katotohanan, okay? So, gusto po natin magbalik uli ang katotohanan sa Pilipinas. Gusto Yes. po natin magbalik uli. Yung pagka sinasabi ni Juan. Bakit? Ano pa ang isang nagawa ni Juan? Ni Duterte sa Pilipinas? Unang-una, nagkaroon tayo ng batas sa Universal Healthcare System. Universal Healthcare System. Sa isang sosyalista, ang gusto po namin ay libre na ang hospital. Lahat ng sosyalista Europe, ay libre na ho ang hospitalization dyan. Right? Okay. DMW. Di ba ho, panahon po ni Duterte, di ba ang nangyari? Free education sa college, sa state universities, di ba? Okay, isang socialist na program po yan. Sa lahat ng socialistang country sa Europe, makikita nyo, Norway, Sweden, Finland, libre po. Ano ang sabi nila? From birth to grave, ay libre lahat. Yun po ang gusto natin. We have to eradicate poverty in the Philippines. Ay balik po natin. Yung naumpisan po ni Duterte, sana kay Marcos, Sara, ipagpapatuloy sana niyan. At independent foreign policy. At bakit ngayon meron ng mga typhoon mission ng mga Amerikano dyan ho sa Pilipinas? Dati-dati ho, wala naman ho yan, di ba? Okay, independent foreign policy. Yan po. Ang gusto ng grupo po namin. At yan po rin ang gusto po ng dati-dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya, sa ngayon po, on behalf of the Progressive Socialists of the Philippines Movement and FGF, okay, ay susuportahan po natin ang pagkagising ng mga Marcos loyalists. At ngayon naman ay sasamit tayo at tayo ay declaration of full support for FPRRD and BP Sara Duterte. Kami po ay susuporta. Maraming salamat po. Okay, next, si Police General Galang. Siya muna.